Hi guys! So, bali kakauwi ko lang galing work at habang nasa biyahe tayo, sasagutin ko muna yung isa sa mga pinakamadalas na tanong na natatanggap ko. Ito yung sabi ni Ma'am Mary Grace, Ma'am, good day! Paano ka po nakapunta sa New Zealand na na-hire ka ba from Philippines? Anong agency ka po? May IELTS po ba? Need? Magkano gastusin? Kaya kung isa ito sa mga tanong mo, samahan mo ako sa biyahe pa uwi habang kinukwento ko ang totoong journey namin bilang pamilya papunta dito sa New Zealand. So, bali sa case ko guys, hindi ako dumaan sa agency. Ang dahilan kung bakit kami nakapunta dito, yung husband ko ang nag-work dito sa New Zealand as a skilled worker. Dahil skilled worker siya at eligible siya na mag-sponsor ng family niya, pwede niyang isama ang family niya dito. At yun ay after around 5 months niyang nandito, sumunod kami ng mga anak ko. So, sa case namin guys, si husband ang primary visa holder dahil siya ang skilled worker na unang nagpunta dito sa New Zealand. Ako naman ay naka-partnership-based work visa, kaya pwede rin ako mag-work dito. Yung mga anak naman namin ay naka-dependent as student visa, kaya nakakapag-aral sila dito. Marami rin ang nagtatanong kung nag-agency ba ako. Ang sagot ay hindi. Hindi ako dumaan sa agency, pero si husband ko ay dumaan sa recruitment process bago siya nakapunta dito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit lagi kong sinasabi na iba-iba ang journey ng bawat migrant dito sa New Zealand. Yung iba ay direct hire, yung iba naman ay student pathway, at tulad namin, family pathway naman ang naging daan para makapagsama-sama ulit kami bilang isang pamilya. And about naman sa IELTS guys, noong time naman namin ay hindi kami na-required, pero sa mga bagong applicants ngayon, may mga visa categories at trabaho na may English language requirements. Kaya mas mabuting i-check lagi ang latest immigration rules bago mag-apply. And pagdating naman sa gastos guys, hindi ko masasabi ang exact amount dahil iba-iba ang sitwasyon ng bawat pamilya. Pero hindi rin biro ang gastos lalo na kung may mga dependent kang isasama. Like for us, family of 3 kami. Kailangan mo paghandaan ang visa fees, medical examinations, flight tickets, at iba pang mga requirements. And nung dumating naman kami dito guys, hindi na ulit kami pinag-medical examination. Real talk guys, hindi siya madaling proseso. May waiting time, may gastos, may kaba, at maraming requirements. Pero kung may opportunity na family reunion at stable job yung asawa mo, malaking blessing talaga siya kapag natuloy. Kaya sa mga nagtatanong kung paano makapunta ng New Zealand, walang isang formula. Depende sa trabaho ng asawa or employer sponsorship at depende sa visa pathway. Pero isang bagay ang sure, kung may tamang opportunity at patient, possible siya guys. So yun na nga guys, siya nang naging journey namin kung paano kami nakarating dito sa New Zealand bilang isang pamilya. And reminder lang po guys, personal experience namin na shinare ko sa video na to, hindi po ako immigration advisor o lawyer, kaya maaaring iba-ibang proseso at requirements depende sa sitwasyon ng bawat isa. Sana may natutunan kayo at kahit papaano ay nabigyan ko kayo ng idea tungkol sa aming journey. Kung may iba pa kayong tanong tungkol sa caregiver life, family life, o buhay dito sa New Zealand, i-comment nyo lang sa baba at baka masagot ko sa susunod na vlog. Thank you for watching guys, and don't forget to like, follow, and share. Ingat po tayong lahat guys, and God bless us all!